Magandang araw sa bawat isa sa atin. Welcome sa Voice of Grace, 5 minutong tinig ng biyaya. Grace amidst grief, biyaya sa gitna ng kapighatian. Grief, it is a heavy feeling of devastation due to a great loss. Ito ay isang mabigat na pakiramdam ng pagkawasak dahil sa isang malaking pagkawala. Ito ang katotohanan. Sometimes we grieve, number 1, because of our own mistakes. Number 2, because we see people we love get hurt. Number 3, because we're innocent and somebody has victimized us. Number 4, because of the things done to us. And number 5, of course, because of a loss. If you are grieving right now, let me just encourage you. We have a caring God. Amen? 1 Peter chapter 5 verse 7. Give all your worries and cares to God, for He cares about what happens to you. So you can let Jesus relieve your grief. Amen? These are the things we need to realize if God is going to relieve our grief. Number 1, don't exaggerate it. Pray about it. Kapag nandyan na ang kapighatian, huwag na natin palakihin. Instead, ipanalangin na lang natin. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen? Ang sabing muli, huwag mabalisa sa mga bagay kasama ang kapighatian at sobrang kalungkutan. Bagkus ito'y idaan natin sa panalangin, may pasasalamat. At ang bunga nito ay magbibigay sa atin ng kapayapaan mula sa Diyos, sa ating puso, sa ating kaisipan, dahil kay Kristo. Number 2, accept what cannot be changed. Sadyang may mga bagay na hindi na pwedeng mabago. Ito ay ang mga realidad sa buhay, such as problems, trials, at marami pang bagay na nangyayari sa atin. Ang sabi ng Book of James, chapter 1, verse 2a, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Amen? Ang kagalakan na nasa atin ay hindi kayang lakawin ng anumang sitwasyon na mayroon tayo ngayon, ng anumang kalungkutan na ibinibigay ng sitwasyon o gawa maari ng iba o gawa ng kaaway upang tayo ay mawala sa focus sa paglilingkod sa Kanya. Then number 3, focus on what's left, not what's lost. Mag-focus tayo sa nandito pa, sa pinagagawa pa ng Diyos sa atin. Remember that God is not through with us yet. The rest of our life can be the best. Amen! Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Marami pa siyang plano at naniniwala tayo ang pinakamaigit, pinakamainam ay ating mararanasan. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Of course, my friends, I really do not think that I have already won it. But one thing I do, that is the great thing, however, is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. Amen? Sa encouragement sa dulo ni Apostle Paul, so I run straight toward the goal in order to win the prize, which is God's call through Christ Jesus to the life above. Hallelujah! Magpatuloy tayong lumakad, abutin ang layuning pinagagawa ng Diyos sa atin dahil tayo'y tinawag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Purihin ang Panginoon sa ating devotion ngayong araw na ito. At ako'y naniniwala, ito'y nagbigay sa atin muli ng lakas, sigla, at muling kasiyahan dahil ang ating Panginoon Kristo ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng pagmamahal, ng pagkalinga, at pagpapatuloy. Magandang araw po muli, tayo po'y pinagpala ng Panginoon.